Magandang umaga mga kapatid. Nandito na naman po ako at makikibahagi na naman po ako ng isang kwento tungkol sa buhay ni Napoleon Bonaparte. Halos lahat sa atin ay kilala natin kung sino si Napoleon Bonaparte. Pero hindi natin lubusan kilala kung ano ang pagkatao niya. At yan ang ikukwento ko sa inyo ngayon. Si Napoleon Bonaparte ay ipinanganak noong Agosto 15, 1769. Si Napoleon ay ipinanganak sa Ajaccio, Corsica. Ang kanyang mga magulang ay sina Carlo Bonaparte, isang abogado at oportunista sa politika. Ang kanyang ina ay si Marie Leticia. Ang pamilyang Bonaparte ay isang mayaman na pamilya. Mula sa mga maharlika sa Corsican, kahit na kung ihahambing sa mahusay na aristokratang pamilya sa Pransya. Pero ang mga ibang kamag-anak ni Napoleon ay mahihirap lamang. Pumanaw siya noong Mayo 5, 1821. Si Napoleon ay isa sa pinakadakilang komander ng militar sa kasaysayan. Siya ay dalawang bisis na naging emperador ng Pransya, na ang mga pagsusumikap sa militar lubos ang kanyang pagkatao at nangingibabaw sa Europa sa loob ng isang dekada. Sa mga usaping militar, mga legal na isyu, ekonomiya, politika, teknolohiya, kultura at lipunan, sa pangkalahatan, ang kanyang mga aksyon ay naimpluwensyahan ang kurso ng kasaysayan ng Europa sa loob ng isang mahigit na daang siglo. At sa kabilang ng pagiging naipost sa mainland ng Pransya, nagastos ni Napoleon ang sumunod na 8 taon sa Corsica. Salamat sa kanyang mabangis na pagsulat ng liham at ng mga panuntunan, pati na rin mga epekto ng French Revolution na humantong sa French Revolutionary Wars. At sobrang swerte, doon ay gumanap siya ng isang aktibong bahagi sa mga usapin sa politika at militar. Una na suportado ang rebelding Corsican na si Pasquale Pauli, isang dating patron ni Carlo Bonaparte na walang iba kundi ang kanyang ama. Sumunod din ang promosyon ng militar. Ngunit si Napoleon ay sumalungat kay Pauli at nang sumilakbo ang Gera Civil noong 1793 ay tumakas ang mga Bonaparte parties sa Pransya, kung saan kinuha nila ang bersyon ng Pranses na kanilang pangalang Bonaparte. Ang Rebolusyong Pransya ay nabawasan ang klase ng opisyal ng republika at pinaboran ang individual na makakamit ng mabilis na promosyon. Ngunit ang kayamanan ni Napoleon ay tumaas at bumagsak habang ang hanay ng mga parokyano ay dumating at nagpunta. Pagsapit ng Disyembre 1793, si Napoleon ay isang bayani ni Toulon, isang general at paborito ni Auguste Robespierre. Ilang sandali lamang matapos ang gulo ng maaresto si Napoleon dahil sa pagtataksil,
Napakalaking kakayahang umangkop sa politika ang nagligtas sa kanya at sa pagtangkili kay Vicomte Paul de Barras na malapit nang maging isa sa 3 direktor ng Pransya. Naging bayani muli si Napoleon noong 1795. Ipinagtanggol ang gobyerno muli sa galit ng kontra-revolusyonaryong pwersa. Ginamtimpalaan ni Barras si Napoleon sa pamamagitan ng paglulunsad sa mataas na tanggapan ng militar. Isang posisyon na may akses sa pampulitikang gulugod ng Pransya. Mabilis na lumaki si Napoleon at naging isa sa respetadong autoridad ng militar ng bansa. Higit sa lahat, sa pamamagitan ng hindi pag-iingat sa kanyang sarili, at pinakasalan niya si Josephine de Beauharnais noong Mayo 1798. Umalis si Napoleon para sa isang kampanya sa Egypt at Syria na hinimok ng kanyang pagnanais para sa mga sariwang tagumpay. Kailangang banta ng Pransya ang imperyo ng Britanya sa India at ang mga alalahanin ng direktoryo na ang kanilang sikat na general ay maaaring sakupin ang kapangyarihan. Ang kampanyang Ehipto ay isang pagkabigo sa militar. Bagaman mayroon itong malaking epekto sa kultura at isang pagbabago ng pamahalaan sa Pransya ang naging sanhi upang umalis si Bonaparte. Maaaring sabihin ng ilan na iwan ang kanyang hukbo at bumalik noong Agosto 1799. Ilang sandali matapos siyang makilahok sa Brumericop ng Nobyembre 1799. Pagkatapos bilang isang miyembro ng konsulado, bagong Tarayumbirata ng France, unang konsol, ang paglipat ng kapangyarihan ay maaaring hindi naging maayos dahil sa swerte at kawalang interes. Ngunit ang dakilang kasanayan sa politika ni Napoleon malinaw. Noong Pebrero 18,000, itinatag siya bilang unang konsol. Isang praktikal na diktadora na may isang konstitusyon na nakabalot sa kanya. Gayunpaman, nakikipaglaban pa rin ang Pransya sa kanyang mga kasama sa Europa at si Napoleon ay umako upang talunin sila. Ginawa niya ito sa loob ng 1 taon. Bagaman ang pangunahing tagumpay, ang labanan ng Marengo na ipinaglaban noong Hunyo 18,000 ay napanalunan ng pangkalahatang pangunahing tagumpay. Ang labanan ng Marengo na ipinaglaban noong Hunyo 18,000 ay napanalunan ng pangkalahatang gisaix ng Pransya. Mula sa reformador hanggang emperor. Nagtatapos ng mga tratado na nag-iwan ng kapayapaan sa Europa. Nagsimulang magtrabaho ang Bonaparte sa Pransya. Binago ang ekonomiyang sistemang legal. Ang bantog at matatagalan na Code Napoleon. Simbahan, militar, edukasyon at gobyerno. Pinag-aaralan at nagkuminto siya ng mga detalye ng minuto. Madalas, habang naglalakbay kasama ang hukbo. At nagpatuloy ang mga reforma sa halos lahat ng kanyang pamamahala. Ipinakita ni Bonaparte ang kasaysayan bilang kapwa mambabatas at
estadistika. Ang katanyagan ni Napoleon ay nanatiling mataas. Tinulungan ang kanyang karunungan sa pagpropaganda. Ngunit diin ang tunay na pambansang suporta. At siya ay nahalal na konsulado para sa buhay ng mga mamamayang Pransya noong 1802 at emperor ng Pransya noong 1804. Isang pamagat na pinaghirapan niyang mapanatili at maluwalhati. Ang mga pagpukusa tulad ng Concordat kasama ang simbahan at angkod ay nakatulong sa pag-secure ng kanyang katayuan. Bumalik siya sa digmaan. Ang Europa ay hindi napayapa sa mahabang panahon. Ang katanyagan, ambisyon, at karakter ni Napoleon ay nakabatay sa pananakop na ginagawang halos hindi maiiwasan na siya ay ayusin muli sa Grande Army, lalaban sa mga karagdagang digmaan. Gayunpaman, ang ibang mga bansa sa Europa ay naghahanap din ng hidwaan sapagkat hindi lamang sila nagtitiwala at natatakot kay Napoleon, ngunit nananatili rin ang kanilang puot sa revolusyonaryong Pransya. Sa susunod na 8 taon, pinangibabawan ni Napoleon ang Europa. Nakikipaglaban at natalo ang isang hanay ng mga alyansa na kinasasangkutan ng mga kombinasyon ng Austria, Britanya, Rusya at Prussia. Minsan, ang kanyang mga tagumpay ay pagdurugyulad ng Australistes noong 1805 na madalas na binabanggit bilang ang pinakadakilang tagumpay sa militar. Kailanman at sa ibang mga oras, siya ay alinman sa napakamaswerteng kumalaban halos sa isang huminto o pareho. Napanday si Napoleon ng mga bagong estado sa Europa, kasama ang kanyang kompederasyon na Aleman na itinayo mula sa mga guho ng Holy Roman Empire at ang Duchy ng Warsaw. Habang naka-install din ang kanyang pamilya at mga paborito sa mga posisyon na may malaking kapangyarihan. Nagpatuloy ang mga reforma at si Napoleon ay mayroong patuloy na pagtaas ng epekto sa kultura at teknolohiya. Naging tagapagtaguyod ng parehong sining at agham habang pinasisigla ang mga malikhaing tugon sa buong Europa. Ang sakuna sa Rusya. Ang Napoleonic Emperor ay maaring nagpakita ng mga palatandaan ng pagtatanggi ng 1811 kasama ang pagbagsak ng diplomatikong kapalaran at patuloy na pagkabigo sa Espanya. Ngunit ang mga nasabing usapin ay natabunan ng sumunod na mga nangyari. Noong 1812, si Napoleon ay nakipagdigma sa Rusya na nagtipon ng isang pwersa na higit sa 400,000 ng mga sundalo na sinamahan ng parehong bilang ng mga tagasunod at suporta. Ang nasabing hukbo ay halos imposibleng pakainin o sapat na kontrolin at paulit-ulit na umatras sa mga Ruso. Sinira ang mga lokal na mapagkukunan at pinaghihiwalay ang hukbo ni Napoleon mula sa mga supply nito. Isang co-op
ay tinangka sa pagkawala ni Napoleon mula sa Pransya, at ang kanyang mga kaaway sa Europa ay muling binuhay na bumuo ng isang malaking alyansa. Sa alyansa natanggalin siya. Malawak na bilang ng mga sundalo ng kaaway ang sumulong sa buong Europa patungo sa Pransya, na binagsak ang mga estado na nilikha ni Bonaparte. Ang pinagsamang pwersa ng Rusya, Prusya, Austria at iba pa ay gumamit lamang ng isang simpleng plano na umatras mula sa emperador mismo at sumulong muli nang lumipat siya upang harapin ang susunod na banta. Pagdadaya sa buong 1813 at sa 1814, ang presyon ay lumago sa Napoleon. Hindi lamang ang kanyang mga kaaway ay gumigiling ng kanyang pwersa pababa at papalapit sa Paris. Ngunit ang British ay nakipaglaban sa labas ng Espanya at papasok sa Pransya. Ang marsyal ng Grande Armada ay hindi maganda ang pagganap at nawala sa suporta ng publiko ng Pransya. Si Bonaparte, gayunpaman, para sa unang kalahati ng 1814, ipinakita ni Napoleon ang henyo ng militar ng kanyang kabataan. Ngunit ito ay isang giyera na hindi siya maaaring manalo mag-isa. Noong Marso 30, 1814, sumuko ang Paris sa mga kaalyadong pwersa na walang laban at nakaharap sa matinding pagtataksil at imposibleng mga lugro ng militar. Tumanggi si Napoleon bilang emperor ng France. Siya ay ipinatapon sa isla ng Elba. Pangalawang pagpapatapon at kamatayan. Gumawa si Napoleon ng isang kamangha-manghang pagbabalik sa kapangyarihan noong 1815. Ang paglalakbay sa France ng lihim ay naakit niya ang malawak na suporta at muling binawi ang kanyang tronong imperial. Payo na rin ang muling pagsasaayos ng hukbo at gobyerno. Matapos ang isang serye ng mga paunang pakikilahok, si Napoleon ay bahagyang natalo sa isa sa pinakadakilang laban sa kasaysayan ng Waterloo. Ang pangwakas na pakikipaglaban na ito ay naganap sa mas mababa na 100 araw. Pagsasara sa ikalawang pagdukot ni Napoleon noong Hunyo 25, 1815, kung saan pinili siya ng mga pwersang Britanya na higit pang ipatapon. Nakatira sa St. Helena, isang maliit, mabato na isla na malayo sa Europa, sa timog dagat ng Atlantiko. Nagbago ang kalusugan at ugali ni Napoleon. Namatay siya sa loob ng 6 na taon noong Mayo 5, 1821, sa edad na 51 taon lamang. Pamana. Tumulong si Napoleon upang mapanatili ang estado ng buong digmaang Europa na tumagal ng 20 taon. Kakaunti ang mga individual na nagkaroon ng ganitong malaking epekto sa mundo ng ekonomiya, teknolohiya, kultura at lipunan o sosyalismo. Si Napoleon ay maaring hindi isang pangkalahatang lubos na henyo, ngunit napakagaling niya. Maaring hindi siya ang pinakamahusay na politiko ng kanyang edad, ngunit madalas siyang
napakahusay at magaling. Maaaring hindi siya naging perpektong mambabatas, ngunit ang kanyang mga ambag ay napakahalaga. Ginamit ni Napoleon ang kanyang mga karisma sa pamamagitan ng swerte, talento, o lakas ng loob ng pagnanais na bumangon mula sa kagustuhan at pagkatapos ay bumuo, humantong sa kamangha-mangha, sirain ang isang imperyo bago gawin ito buhat sa isang maliit na microcosm, isang taong malaya, kahit na isang bayani o malupit. Ang mga taginting ay nararamdaman sa buong Europa sa loob ng 100 taon. Hindi natin masasabi kung hanggang saan ang buhay natin. Tulad ni Napoleon Bonaparte, isang dakilang mandirigma, mambabatas, emperor, general, lahat-lahat na nasa kanya. Ngunit nabuhay lang siya ng 51 anyos na taon. Gustong-gusto pa lamang niyang mabuhay, ngunit kinuha na siya ng Diyos. Lahat ng mga ari-arian natin ay hindi natin madadala. Lahat ng katanyagan natin ay hindi natin madadala. Lahat ng kagandahan at kakisigan natin ay hindi madadala. Iyan ang totoo. Totoo sa buhay ng isang tao. At yan ang misteryo ng tunay na pagkatao. Kung kinakailangan, maging isang simpleng tao lamang tayo. Oo nga, naaalala natin sila. Naaalala natin ang mga tanyag na tao. Ngunit, pag namatay, wala na. Pag kinuha na ng Diyos, wala na tayong magagawa. Pag kukunin na ang buhay natin. Kahit na anong klase ka pa man na tao. Maganda sa isang tao ang isang simple lang at mapagkawang-gawang tao. Walang bahid na mga personal na mga interes sa iyong sarili. Kailangan natin na makipagtulungan sa Diyos. I-share natin ang mga nasa sa ating poder, ang mga kinakailangan ng ibang tao na mayroon tayo, ibigay natin. At wag nating maging isang kalunos-lunos ang buhay natin pagdating ng tamang araw. Oo nga't tayo ay masaya, marami tayong pera, makapangyarihan tayo dito sa lupa. Ngunit pagdating natin sa kamatayan natin, na iyon ang tunay na pagkabuhay natin, ay hindi tayo masaya. Kalunos-lunos ang magiging buhay natin. Kaya mga kapatid, sana po mapag-isip-isip natin kung ano ang mga gagawin natin kahit na tayo ay makapangyarihan. Mawawala din tayo dito sa lupa na sinukoban. Magandang araw po sa inyong lahat.